Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Tungkol ito sa response ni Congressman Kiko Barsaga sa isang statement ni Senator Erwin Gatchalian. Okay. Sherwin Gatchalian. Congressman Miao to Gatchalian. Tuta ka rin ni Romualdez. Grabe. Matapang na bumwelta si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kay Senator Win Gatchalian matapos sabihin ng senador na babagsak umano ang ekonomiya ng bansa kung aalisin ang value added tax. Sa isang pahayag, diretsahang hinamon ni Barsaga ang senador. Ito ng hamon. Pili ka. Tanggalin ang VAT o tanggalin ang mga magnanakaw. Di mo kaya dahil tuta ka rin ni Romualdez. Wah, grabe, saan nanggagali ang tapang ng kongresistang ito? Sino na bang mga senador nga talagang binabara niya? Soto, Lacson, ito, Gatchalian. Sino pa ba yung mga binibira niya? Wala siyang pili. Kasi may panukala si... I don't know kung naipile niya na. Mag-file siya ng bill na zero VAT. Kasi ninanakaw lang ang ating mga buwis. Nakakainis. Ang sagot ni Barsaga ay reaksyon sa sinabi ni Gatchalian. Ito ang sabi ni Gatchalian. Very popular na sabihing babaan ang VAT. Meron pa nga akong narinig tanggalin ang VAT. Pero pag tinanggal yung VAT, rest assured, collapse yung buong ekonomiya natin. Ayon kay Barsaga, hindi VAT ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya, kundi ang patuloy na pagnanakaw at maling paggamit ng pondo ng bayan. Agree ako dito. Sobra-sobra ang korupsyon, lalo na itong administrasyon ng Marcos Jr. Giit niya, kung seryoso si Gatchalian sa fiscal reform, dapat ay inuuna nito ang pagwawalis sa katiwalian, hindi ang pananakot sa publiko gamit ang argumento ng economic collapse. Ibinahagi rin ng ilang netizens ang opinyon ni Barsaga, sinasabing tama lamang ang panawagan niyang tanggalin muna ang mga magnanakaw bago ang buwis. Ang daming magnanakaw sa gobyernong ito. Kanina lang bago-bago lang ito. Congressman Leandro Libeste, bago-bagong kongresista. Umaalma siya sa DPWH budget kasi klaro, overpriced ang mga cost of projects doon sa DPWH budget 2026. Klaro, overpriced. Bakit hindi ibaba? Bakit hindi ayusin ang budget ng DPWH? Next year na lang daw. Ano ba yan? Estimated 150 billion ang masisave natin, gamitin para sa classroom, agrikultura at iba pa, health, kung ayusin yung budget ng DPWH. Sabi next year na daw. What? Yun po, harap-harapan. Overpriced. Yan ang sinasabi ni Mayor Magalong. Overpriced ang mga cost of materials ng DPWH projects. 100%, 200%. Ganyan din ang sinasabi ni Senator Lacson. Ganyan din ang sinasabi ng ex-DPWH Secretary Yusek Bernardo. Overpriced. Alam na nating overpriced tapos wala pang gagawin. Next year na daw. What? Talagang mabuti na lang at wala na ako sa gobyerno. Kawawa ang mga nagbabayad ng buwis. Kaya sino ba yung artista nagsabi? Gina Alahar ata?
napapaisip na siya. Kasi, kung siya daw ang masusunod, ayaw niya nang magbayad ng buwis. Kailang natatakot din siya, baka patawag daw siya ng BIR o kaya ay kakasuhan siya. O bakit alanganin si Gina Alahar? Kasi nakikita niya, walang nangyayari sa ating buwis. Ninanakaw. Miss Regine Velasquez, ganun din, ang laki ng buwis. 44% ang buwis niya. Kasama na yung VAT, 32% yung automatic deduction sa kanyang kita, plus 12% VAT, 44. Walang return o hindi niya nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. O sino pang matutuwa yung ganyan na harap-harapan, no? Ibinulgar ni Secretary John B. Crumulya yung mga sinisingit ni Saldico sa budget ng PNP na bilyones. Oh, nabubulgar lang sila. Sino pang ganahan? Oh, mga investors. Wala na. Nag-aalisan ng mga investors. Ayaw na mag-invest sa Pilipinas, but baliktad sa Davao. Sa Davao naman, doon na sila nag-i-invest. Bakit? Ibang-iba ang Davao City. Well-governed. Model of good governance ang Davao. Kitang-kita po natin ang kaibahan ng Duterte brand of leadership. Ayala ba yun? 10 billion state, Gohok Konghe, meron pang Singaporean investor, i-manage ang airport doon. Wow! Ganyan ba? Yung, sabi nga ng anak ko na nurse, nasa States, ganon din, automatic deduction, more than 30% ang kanilang tax. Wala silang reklamo. Bakit? Talagang very efficient ang government doon. Nararamdaman. Ako, nung nagbakasyon kami last year doon, nararamdaman ko yung paggamit ng US government ng taxes. May corruption man, kailang hindi katulad dito sa atin na talamak, garapalan, harap-harapan ang korupsyon. Oh. Kaya ako, pabor ako kay Congressman Miao, alisin muna ang mga magnanakaw, then pwede nating pag-usapan yung buwis na yan. Salot to Congressman Kiko Barsaga. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni Mao siyang ko lang taga ni Giero. So mauna ni ang atop nilang kol nga tuluan na kaayo pag muulan. So silupin lang ang ilang atop silang balay. So dito silang sulod, so gitong sapahan na lang Delikado ko tayong bay. kay lusot na kaayo. So si ante unang ilang kahimtang. So ante an sa imong masulti nga matagaan ka Giero. Ang nalamat na gid ko kay natabangan ko kay among atop na matupan na gyud. So trapa lang ang inyong atop. Ang among atop. So pila na ni katuig ante? Lima na gyud ni katuig. So Sa una na narabaho na lang ko kay nakuno una ko trabaho. Nakaron wala na gid ko na kay nayon kay tungod na nahulog na gid ko sa tatak. oh so si ante May kaya og para muso. oh so si ante Salamat na lang gid ko kay dako gid nga salamat nga hinabangan ko so na kay anak te. na aduha. So unsay grado ante? Para naay grade 6 o grade 3 kay nakaron wala nang ginauman kay nami nga minyo na. So si ante na siya mga anak, so dili pagid kayo katarong og kalakaw si ante tungod kay nahulog sa sasakyanan tungod sa iyang pagpaningkamot. So nagpasalamat siya nga natagaan sa Giero o makaatop siya. Salamat sa pagtan-aw sa video kay
nalamat gid ko nga dako gid salamat kay gid ko. Makaatop na gid Dako ka na karon gid nga ante. salamat sa Ginoo gid nga inabangan gid ko. Ah, sige ante. Salamat pod. So mo nang kahimtang ni ante. So trapa lang gid ang ilang balay. Salamat sa Ginoo. Sige ante, salamat.